Hello mga ga, itong kakanin na ito ay sa iba'y tinatawag po ito na puto tikoy, tinatawag din na sapin-sapin. Pero dito sa amin sa Ilonggo ay tinatawag po namin itong puto lanson. At sa toppings naman dito ay depende na po kung anong gusto pong itoppings. Kaya ito pong aking version ng aking puto lanson, kaya i-share ko po ito. Kaya umpisahan na po natin. So dito mga ga, meron po akong 500 grams ng ating glutinous rice flour. Pero bawasan ko po ito ng 1 cup. At yung natira, ilagay po natin dito sa ating mixing bowl. Ito po yung gagamitin natin. At yung kinuha ko po, ay ibalik ko po sa kanyang silidlan. At yung ating 1 cup na yun ay palitan po natin ng 1 in 1/2 cup ng all-purpose flour. At salain lang po natin yan. At pagkatapos maglagay lang ako dito ng 1 tablespoon ng ating baking powder at 2 tablespoon ng OB flavor powder at naglagay din ako dito ng 1/2 teaspoon ng food color OB violet. At i-mix ko lang yan ng kaunti at gawa lang po ako dito ng wheels sa gitna at maglagay na ako dito ng 1 teaspoon ng ating iodized salt at 1 in 1/2 cup ng white sugar. At 1 cup na tubig at kailangan natin dito ng 2 cups ng evaporated milk or di kaya yung fresh milk yung gamit ko, pwede ding evaporated milk. Pero 1 cup lang muna yung ilagay natin dito na fresh milk. At tunawin ko lang muna yung ating asin at asukal bago ko po dito unti-unting basain yung ating mga flour. At pagkatapos ay ilagay na po natin dito yung 1 cup natin na evaporated milk or fresh milk. At i-mix lang po talaga natin yan hanggang sa kuminis na po yung ating mixture. At ito na mga ganito lang kalapot yung ating mixture. Pwede na po natin itong i-transfer sa ating mga molder. At gagamit lang po ako dito ng medium sizes ng ating photo molder at binanihan ko lang yan ng kaunti na mantika. At yung ating mixture ay transfer lang po natin dito sa ating petsil. At haluin lang po natin yung ating mixture bago po natin dito i-transfer dito sa ating mga molder. At pagkatapos natin itong mailagay lahat yung ating mixture ay pwede na natin itong isalang agad. At kailangan ay kulong-kulo na po yung ating tubig ng ating steamer bago po natin ito isalang. At nasa katamtaman lang po yung apoy ng aking kalan dito at niluto ko lang ito sa loob ng 15 minutes. Dahil sinipag po ako ngayon, kaya binalot ko yan ng malinis na tila yung takip ng ating steamer. At pagkaluto, kahit mainit pa, ay pwede na po natin tanggalin dito sa kanyang mga molder. At sa pag-present po natin dito sa pagbinda po natin, ay pwede din ilagay po natin dito sa ating shumai plate. At pwede din ibinta po natin ito ng individual. Pwede yung bintahan dito ay nasa 7 pesos to 8 yung isa. At kayo ay maggusting lang bago kayo magbinta para malaman po ninyo kung magkano po ang inyong bintahan dito bawat isa. Kasi nakadepende po yan sa ating gagamitin na mga molder. Pwede tayong gumamit ito ng small, pwede ding large, at depende din sa nipis or kapal ng ating mga mixture. At dito sa ating toppings ay depende na din yan sa inyo kung ano pong itoppings ninyo dito. Pwede magluto po kayo ng sesame seeds, pwede din yung fresh na niyog, at pwede din yung cheese. Ay bahala na po kayo mga ga. Pwede ding wala. Masarap lang naman kahit wala. At hanggang dito lang po yung ating video. Sana makatulong po sa inyo itong ating recipe ngayon. Ito pong muli ang inyong Kainday Tinapay. Maraming salamat at bye-bye!